Noong bata pa raw si Maylene, pangarap na niyang maging guro. Talagang ang pangarap ko po nung bata po ako ay maging isang teacher. Kaso nga lang po ay hindi po naituloy kasi nga po yung mga magulang ko po ay walang ipang tustos sa pag-aaral ko po noon. Pero dahil sa pangangailangan, ang pangarap niyang ito naglaho. Pagkatapos ng high school, kinailangan niyang huminto hanggang sa hindi na tuluyan pang nakapag-aral ng kolehiyo. Nalulungkot po ako na hindi po ako nakapag-aral nung kabataan ko. Pero sinabi ko po sa sarili ko noon na kapag nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-aral uli, ay talagang mag-aaral po ako. Ang edukasyong hindi niya nakuha noon, ang siyang ibibigay raw niya sa anak niya ngayon. Si Maylene nangakong pag-aaralin ang anak sa abot ng makakaya. At ngayon nga, kasalukuyang nasa grade 5 na ang anak niyang si Ken, na aktibo sa school at sa sports gaya ng arnis. Ayaw niya pong malate sa school. Gusto niya po lagi siyang maaga sa school. At kasi po, pagdating po sa school ay sabi, nagapulot pa raw po sila ng mga basura dun sa playground nila. Pero pagka talagang wala siyang pasok, ay talagang dun siya kasama-sama ni Papa niya sa bukid po. Patulong-tulong siya doon kung ano lang yung kaya yung magagawa niya. Si Ken hindi raw titigil para makapagtapos ng pag-aaral at maabot ang pangarap. Lalo pat ngayon, hindi lang siya ang nangangarap na magkadiploma, kundi pati ang kanyang inang si Maylene na ngayon nagpapatuloy rin sa kanyang pag-aaral. Talagang bata pa lang po ako, talagang gusto ko pong makapag-aral ng teacher. Kaya po, nung nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-aral po uli ngayon, talagang hindi po nawala sa isip ko na matupad yung aking pangarap. Kung noon gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral para sa sariling pangarap, ngayon nagbabalik-aral daw siya para na rin sa mga anak. Pangarap ko po na isang araw masasabi nung mga anak ko na may teacher silang nanay. Makamit kaya ni Nanay Maylene ang pangarap niyang makapagtapos bilang guro? Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Ang ginagawa ko po sa umaga bago po pumasok sa school ay yung pong paghahanda po ng mga pagkain po ng aking mga anak bago pumasok, at sinusure ko po na meron na po na yung mga gamit nila, ayos na, tapos na paghanda ko po yung mga baon nila at saka po sabay po kaming umaalis din sa bahay. Hindi naging madali para kay Maylene na pagsabayin ang pag-aaral at pagiging ina. Lahat po ng mga gampanin ko po bilang isa na ina ay talaga pong kailangan kong magawa sa aking mga anak. Pero kinakaya ko po para po sa aking pangarap na makatapos din po. May dalawang anak na si Maylene kasama ang grade 5 student na si Ken. Sa edad na 44, ngayon lang niya na ipagpapatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo sa kurso na guro ng elementarya. Pero gaano man kahirap, desidido raw si Maylene na ipagpatuloy ang pag-aaral. Kahit pa madalas gutom ang inaabot niya sa eskwela. Hindi raw birong pagsabayin ang pagiging ina, pagiging estudyante at pagsasaka. Matustusan lang ang pangangailangan ng pamilya. Kasi gusto ko po maranasan nila na nakita nila na para po sa kanila yung aking ginagawa ngayon. At makalipas ang 4 na taong pagsisikap ni Maylene sa pag-aaral, sa edad na 44, sa wakas, magtatapos na siya. Ngayong makakamitan niya ang minimithing diploma, para kay Maylene, may bagong kabanata ang nagbukas sa kanya. Para po dun sa mga kapwa ko estudyante, lalo na po dun sa mga katulad ko na may edad na, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mahiya na ipagpatuloy kung ano yung
pangarap natin sa buhay.